Una sa lahat, gamit ang palanggan at lubid, sinagip ng mga rescuer ang batang ito mula sa abot-leeg na baha sa Zamboanga City. Sa Lanao del Sur naman, tulong-tulong ang mga residente sa paghila sa isang sasakyang na balahaw sa rumaragasang baha. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong persa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go at 7 iba pa ipinaaresto ng Senado dahil sa paulit-ulit na di pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa illegal na pogo. Babaeng accountant sa Rizal, mahigit 1 buwan nang nawawala. Lalaking suspect na nakilala niya sa isang dating app, arestado. Lalaki, patay sa sunog sa Baguio City. Mag-ina, patay din sa isa pang sunog sa Davao Oriental. Laseng na umihi sa tabing dagat sa Tacloban City, nadulas at nalunod. At Maris Racal, nilinaw na walang kinalaman ng kanyang ka-love team na si Anthony Jennings sa hiwalayan nila ni Rico Blanco. Naglakas na ng arrest order ang Senado laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng mga ni-raid na Pogo Hub sa kanyang bayan. Bukod sa kanya, pinaaresto rin ang 7 iba pa, kabilang ang ama, 3 kapatid at tunay umanong ina ng alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Pinadadampot na ng Senado si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Sa dalawang magkasunod na hearing kasi ng House Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong June 26 at July 10, no-show ang alkalde para sagutin ang pagkakaugnay niya sa operasyon ng iligal na pogo sa kanyang bayan. Sa arrest order na inilabas ng Senado at pirmado ni Senate President Chis Escudero, ipinag-utos ang pag-aresto at pagdeting kay Go. Inatasan ng Office of the Sergeant at Arms na ipatupad dito. Bukod kay Go, may arrest order din para sa 7 iba pa, kabilang ang ama, 3 kapatid at ang umano'y ina ni Go na si Wen Hilin. Kasama rin ang dating accountant ni Go na si Nancy Gamo at Dennis Cunanan na representative umano ng Bamban Pogo. 4 na teams ang pinadala ng OSAA para maghain ng arrest order. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unang hakbang pa lang ang arrest order para mapanagot si Go sa batas. Maghihintay daw sila sa Senado hanggang sa dumalo si Go sa susunod na pagdinig, pati na ang iba pang na-cite in contempt. Ayon sa abogado ni Go na si Attorney Stephen David, nasa Pilipinas pa rin daw ang alkalde at pinayuhan niyang humarap na sa Senado. Sabi ko, kung okay na yung kanyang pakiramdam lahat, hindi mag-surrender siya kasi ang kailangan lang naman mag-testify siya eh. Ilang beses nang giniit ng kampo ni Go na hindi makadadalo ang alkalde sa Senate hearing dahil sa unstable mental health nito. Nang tanungin kung kumusta ang mental state ni Go, Sa tingin mo ba maayos pa yun kung sa dami ng exposure na to? Hindi naman humuhupa yung atake sa kanya, yung cyberbullying. Lalo pa nga tumitindi. So sa tingin mo ba maayos pa yun? Sumasailalim na raw si Go sa mental health intervention. Sa kanyang latest Facebook post, humingi ng tawad si Go sa mga taga-Bamban dahil hindi nito magampanan ang pagiging alkalde. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga taong nadadamay daw simula ng pumutok ang issue sa Bamban Pogo. Sa huli-muli niyang iginiit na siya isang Filipino, bagay na nananatiling questionable dahil sa mga lumutang na record na nagsasabing siya isang Chinese national na ang totoong pangalan, Go Huaping. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hindi raw issue sa seguridad ng Pangulo ang pagtatalaga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sarili bilang designated survivor, ayon sa isang political analyst. Ang mas malaking issue raw ay ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa sona ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor.
Naging kontrobersyal ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Sa Amerika kasi, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal ng gabinete na hinihiwalay sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may SONA. Ang designated survivor ang otomatikong manunumpa bilang bagong leader ng bansa kung sakali mang may pag-atake o mamatay ang chief executive. Pero para sa political analyst na si Froilan Calilong, hindi issue sa seguridad ng Pangulo ang binitawang mga salita ni Duterte. Paliwanag niya, wala sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng designated survivor. I don't think the Vice President in her parang sabi na natin good sense of becoming a public servant will actually wish anything wrong to happen to our public officials. I think hindi ito yung konteksto at uri ng pagkatao na meron tayo na bilang mga Pilipino. Pero ang di pagdalo ni VP Sara sa SONA ay isa raw bold step sa bahagi ng Vice-Presidente. Maliwanag raw kasi na dumidistansya na ito kay Marcos, nakapartido niya sa unity noong eleksyon. Ayon kay Calilong, posible itong limikha ng political drama na maaaring sumapaw sa SONA ng Pangulo. Ito, I think, will try to steal the highlight away from the policies, the programs, and the good things that the government try to accomplish kasi nga medyo ma-overshadow ito ng hindi pag-attend ng ating Vice-Presidente. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa SONA. Mahigit 1,300 tauhan ang kanilang ide-deploy para dito. This includes po sa traffic management, parking management, mga road emergency responders, cleaning group, pati din po yung ating mga technical team na mag-monitor po sa ating mga highways leading to the Batasan. Magpapatupad naman ang kapulisan ng gun ban sa buong bansa sa July 22 mula 12:01 na hating gabi hanggang 11:59 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inaresto ng Bureau of Immigration ang 2 Chinese nationals na nagpanggap umanong Pilipino sa NAIA 3 nitong Miyerkules. Naginala ang mga immigration officers sa hawak na birth certificate ng isa sa 2. 39 na taong gulang na kasi siya nang mairehistro ang kanyang kapanganakan. Hindi rin siya makapagsalita ng kahit anong wikang Pilipino. Ang isa naman may naipakitang lisensya, passport at UMID. Pero hindi niya matandaan kung saang eskwelahan sa bansa siya nag-aral. Dito na siya umaming nabili lang niya online ang mga dokumento. Ipade-deport ng immigration pabalik ng China ang 2 dayuhan. Inaalam na rin ng immigration kung saan nila eksaktong nakuha ang mga ID at papeles. Pinaibig bago raw niloko at hinututan ng pera. Yan ang sinapit ng accountant na 1 buwan nang nawawala. Mula sa lalaking nakilala niya sa dating app na pamilyado na pala. Arestado na ngayon ang suspect na bistong gamit pa ang cellphone ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nagpupumiglas pa ang lalaking ito ng arestuhin ng mga otoridad sa Pateros noong Martes. Siya ang itinuturong sospek sa pagkawala ng 35 taong gulang na accountant na si Irene Milecan. Huling nakitang biktima noong June 3 sa isang universidad kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakilala ng biktimang sospek sa isang dating app noong nakaraang taon. Nagpakilala itong subject natin na binata. So nagkaroon sila ng relasyon. And na-manipulate niya itong victim natin. Early on, nanghiram na agad siya ng pera in the amount of 400,000. At napaniwala nga niya na binata siya. Pero nalaman daw ni Irene na pamilyado ang lalaki kaya agad siyang nakipaghiwalay rito. Noong nakaraang buwan, tumawag umano bigla ang sospek sa biktima para manghingi ng tulong dahil daw nadisgrasya ito. Kailangan ng pambayad sa ospital. So dali-dali siya umalis. Dala niya yung kanyang Fort Everest. That was the last time na nakita siya. Matapos mawala, sinubukan ng mga kaibigan ni Irene na tawagan ng cellphone ng biktima. Nung tumawag siya, ang nakasagot bata. So nausap niya yung bata. And then suddenly, the phone was grabbed by someone.
Kasi nagulat siguro bakit may kausap yung bata. Pagtingin ng friend ng victim, yung subject natin ng mayawak ng phone. Nakilala nila na ang humablot ng cellphone ay ang lalaking nakarelasyon ni Irene. Napag-alaman naman ng pamilya ng biktima na matapos mawala ay may bank transaction ng biktima na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Napag-alaman din ng NBI na ginamit ang credit card ng biktima para bumili ng cellphone sa isang tindahan sa Green Hills. Nadiskubre rin nila ang tangkang pagbenta ng sospek sa nawawalang sasakyan ni Irene. Noong July 9, nung kukunin na niya yung sasakyan niya sa auto shop sa Quezon City, doon naman natin siya inabangan sa Zapateros. At nung nakita siya ng mga tao natin ay inaresto na siya. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang sospek. Hindi rin niya sinagot ang mga tanong kung nasaan sa Irene pero nakuha sa kanyang mga ID, credit card, cellphone at iba pang dokumento na pagmamay-ari ng biktima. Nakitaan din siya ng mga ID na may iba't ibang pangalan. Nahaharap ang sospek sa kasong kidnapping and serious illegal detention, carnapping at paglabag sa Access Device Act. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima sa publiko na makipag-ugnayan sa kanila para mapabilis ang paghahanap sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa ibang balita, good news sa mga kapatid nating motorista, may nakaambang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, hanggang 1 peso and 15 centavos ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Hanggang 90 centavos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Ayon sa DOE, ang rollback ay bunsod ng huminang inflation sa China at pagtaas ng supply ng krudo sa Amerika. Bubuksan na ang bahagi ng Kamuning Flyover southbound sa Quezon City sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mabilis ang naging trabaho sa retrofitting sa taas ng flyover. Dahil sa partial opening ay inaasahang bibilis na ang biyahe ng mga sasakyan na biyaheng Pamandaluyong at Makati. Sunod namang gagawin ang ibabang bahagi ng flyover para patibayin. Bahagi ito ng paghahanda para sa pagtama ng malalakas na lindol o yung The Big One. Susunod, lalaking lasing nalunod sa dagat sa Tacloban City. Ilang probinsya sa Mindanao lubog sa baha, pamilya ang lumikas. At PNE at SB19, sanib pwersa nagpasaya sa isang concert sa The Big Dome. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Tatlo ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Baguio at Davao Oriental. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nagngangalit na apoy ang lumamon sa bahay na ito sa Barangay Pacdal, Baguio City kagabi. Pasado alas 8 nang sumiklab ang sunog. Sa bilis kumalat ng apoy, isang lalaki ang natrap. Nagtulong-tulong naman ang mga bombero at mga residente para labanan ang apoy. Pero nabigo silang sagipin ng lalaki. Mahigit 2 oras bago naupula ang sunog. 3 pamilya naman ang apektado at kinailangang iligas. Sunog din ang lumamon sa ilang bahay sa Tibanban Governor Generoso sa Davao Oriental. Nagliwanag ang gabi dahil sa laki ng sunog. Bukod sa mga bahay, nadamay rin ang ilang motorsiklo. Dali-daling lumikas ang mga residente, pero ang isang mag-ina natrap sa kanilang bahay at nasawi. 2 bahay ang naabo. Iniimbisigan pa ang sanhi ng sunog, pero posibleng dahil ito sa pumalyang linya ng kuryente. Walang hawak sa yero ah! Nagkagulo naman ang mga residente sa Barangay Dalig sa Antipolo Rizal kahapon dahil sa sunog. Mabilis na kumalat kasi ang apoy sa pagitan ng mga bahay. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog at tuluyang naapula. 6 na pamilyang nasunugan at kasalukuyang nanunuluyan sa eskwelahan ng barangay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Aabot naman sa 20 bahay ang naabo sa Barangay San Vicente sa Quezon City. Sa kabila nito, walang nasawi o nasaktan sa sunog. Mahigit 35,000 piso ang halaga ng ari-ari ang nasira. Iniimbisigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Mula sa sunog, dito naman tayo sa baha. Yan ang problema ngayon ng marami nating kapatid sa Mindanao. Maraming pamilya na tuloy ang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan, si John Arawa. Hawak lang sa lubid, di! Isinakay sa palanggana ang batang ito para sagipin sa hanggang liig na baha kagabi sa barangay San Jose Guso sa Zamboanga City. Gumamit din sila ng lubid para kapitan at makatawid sa baha. Pinasa naman sa likod ng rescuer ang isa pang batang ito na nasagip din. Maingat ang galaw ng mga rescuer dahil sa tindi ng baha sa lugar. Nasagip din sa baha ang ilang residente sa Pagadian City. Nagmistulang ilog naman ang ilang lugar dahil sa tindi ng baha. Dahil pa rin sa masamang panahon, sumadsad ang Roro ship na ito